mga pulapos, o hindi importante ang building. Most important is ang mga tao na soul sa building. Amen? At ang pagkalagin ng soul na ulan. Siguro for the first time, based na amoy itan niya pastor na ina niya ang costume. So, yung anang yung panipit sa and then only siya ang so far niya pinipit siya only siya ang golden litasa sa time ni Joseph o ipasok niya nga sa sako sa Igsuon inundan niya sa ilan sa namawag tulungan. So dahil ang significance, it is being kung ito dibukan sa Bible, igamit sa Bible, pero ang instruction sa Ginoo ay lang ang puwin. Amen ba? Okay. We start from the beginning. Ang atong tema is all about Exodus. Kung tanaon mo diya sa Deuteronomy chapter 1, verse 1 to 4, ikan diha sa Egypt, adungan ko sa Palislan, takes only 11 days. Unsi kaadlaw ang pagkataw. But because of disobedience, sa libasa ganina, it takes 40 years in the wilderness. 11, kaadlaw ka, nahimang kuring ka katuig. But allow me ining libro sa Exodus, na nasa mga signs and wonders. First, sa 40 years nila na lakaw na siyerto, ang ilang mga sandalyas, wakyo, mga guba. Pero status ninyo, isa ko po status. So, hindi. Sino kayo? So, imagine kung ano yung isuog na sandalyas sa mga slides. Wakyo, mga daot. Wakyo, mga guba. So, na siya ay signs and wonders na gihatag sa Ginoo sa mga slides. Ato sa pakang magsuog ng ulo. And then after that one, with God told Moses. At first, ang life ni Moses, usap na prinsipe sa Egypt. Now, unsa na pinabuhay sa prinsipe na as inside sa palasyo? May pagkaon, budan siya in everything, wadyado tingali din sa side, kung sa iyang mando, tumanon, dagan siya mga tao ng assistant, and so forth. But out of that provision ni Moses, na instances na ibiyaan ni Moses ang iyang trono, unya, niyato siya nagto sa desierto, muna liga sa prinsipe, na himo, shepherd. So, liga sa nagkasinina, himo na yung adik. Ikan sa muno, himo ng baho. Isimok man. But out of that journey, ang Ginoo, what ginubiya ni Moses. Amen ba? First, encounter with Moses with God. Salihan dito si Moses sa lawit sa iyang mga nanak. Siya o nasulong na sa pinig burning bush. Ano niya, wow, nasulong, nasulong.
Masunong yung pagsimbahan sa subindi. Kundi pag mo. Patingala siya, nagalugan kayo, what Jud Muskaper ang mao kayo. Kung lalita po, nagagawin sinabang ilig na yung mustard na symbol support. Kung sinitabuka, malingon na wildfire. Ang kayo mo scatter na tabo sa California. Nasubra yung makapaw. Ang lahat ng instances, sumasinibo, ano mo masa mo nakuha kayo? Okay, doon siya. Doon niya na po. For the first time siya live, iyang na istorya ang Ginoo. Doon ni Moses, kinsa na rin ka, Ginoo ay ako. Ay ako. At first and foremost, upo ay ng sapatos kaya imo gimatan sa iyo ka kabalaan. So that was a time Moses encountered sa Ginoo kanya. Nakita din naman ko ang usa ka balaan Ginoo na istorya sa usa ka simple ka tao. Karon ang animo ay mong nabuhi, dili ko engineer, dili ko architect, dili ko businessman. Usala ko ka construction worker, yan mo na tao. To remember the first encountership sa Ginoo ni Moses. O makita ang Ginoo sa nauna. Resipi si Moses. O makita ang Ginoo. Sa niya, ngayon mo na siya. Sa kataraw. Itang o nga. So first lesson is this. God used ordinary people in a very special talents that go someday. Siguro, ngayon pinanaw ang Ginoo din sa Mount David. Tanaw niya, di ko napadara ko ng pag-iitan ng pastor. Di ko magpadala ko pastor na doctoral degree sa yahang sadian. Kung padala ko Mormon Moses. Yano, kukuha sa mabata pananap. And that would be the life of your pastor. Pastor Benjamin. At magkakaragin mo magsuwa. Hallelujah. So after ko na igsuwa, magkaingon ka na, wow, yan ay Ginoo mo. Kung ikaw bumito niya, ang mga ordinaryong tao, in a bigger ministry. And after that one, when God talked to Moses, the word siya deliberate, gani, ikan sa mga katauhan nga nahimong ulit. Siya naghatag ko kagawasan. Hello? Okay, siya. Kutanawin mo diha, what's the word Exodus? At first, nahimo silang ulipon. What's the difference between ulipon ka o mabubuhat ka o workers ka? Kung may isla ka, nakasweldo. Kung tawag ka ang company, nakasweldo. Ulipon ka din ka, makasweldo. Pili pa ka o ipakanoon. Pili pa ka patyon. Kaya yun, kunya, why mo claiming mo, why mo ang mga human rights nga mapugong.
o ilang buhaton. So we say, what given you ang mga Israelites in the hands of Egypt? And they cried to the Lord, Lord, please, help us. Please, Lord, ayaw mag-cellphone. So, at the time, ngayon, groaning prayer gani, kang prayer with watching luha o sipon ng abot. So, ako sa minday, nag-ampo ka nga, groaning prayer mag-abot ng sipon luha. Pero siguro, pag-himo ng minday nga, gani mga groaning prayers, sa next una ko, normalize this year. And you know that groaning prayer is effective in the eyes of God, by which God blessed. Wala diha na ato pag-train sa unang panahon ni Moses na to sa Egypt. May eskwela siya, i-train siya o leadership, na siya potential abilities. Ato mga training, mga tinibitos Ginoo for the future ministry. O doon man, iyahang igamit. But one thing, problema. Si Moses, may siya leadership skills. A humble person, pero ang apa niya is siya eloquent speaker or na siya. For example, may hapon, si Moses sa gahon, maayon hapon ni yung tatanan. May pinatahon. That's the first challenge ni Moses. Lord, nga ko, Lord. Saan ako pag-speak sa pero ko ang expression? Again, despite of your weakness, ang Ginoo padala o tao mo tabang nimo along the way. Nasa igsuot si Aaron, nagyan po staff. Sama ini, kunya si Aaron main gusto niya, mau iyang speaker. So sa life ni Pastor, ano na mo Pastor Mending, nagawin ka rin Pastor wala? Nagawin ka rin wala? Wala. Huwag ko man ka rin ni Pastor. I know, ang Ginoo magpadana ni members, mga professional, na mahimong aaron sa life ni Pastor Mending. It might be ikaw na rin suot. Para papatunin mo sa ikaw na. Para lang yun, madayon ang ibuhat ko sa Ginoo. So, at least lang, out of your weakness, tumana lang yun ang mandit sa Ginoo. Kaya Ginoo lang panalag mga kalag, mga membro, mo fit in, tungkol sa imo weakness. At ang pagpakan, ano, mag-sell, at that time, yan ako pa na si Pero, si Moses, si Aaron. Isa to this. Ganihan, nagpasibay ganihan, nag-save siya, nag-ampuan, kanya na ayon. Although, nahimo siya Catholic defender before, gusto kong debate, pero na-save siya, itungod sa debate, kundi ang healing touch sa Ginoo. Muna niya na ang kanya siyang signs and wonders in the journey sa spiritual life, madanas Ginoo. Sample, it might be one of you sa imong mga leaders, pastor, na i-give the healing. Don't underestimate the gift of healing. It might be pitan marunong like kwarta o niya nadidiin na tutrot o di maayo. It might be mapag-ampo mo na siya solution siya problema. Because God can do things with science can explain. My wife is a nurse. My wife is a clinical instructor sa UP. At siya maestra, nurse sa Boriksa, baka Boriksa specialty. So, tanawan mo medical record. Hindi mo
convinced. Pagka moment nga naksidente ko, bali may kumot, kamot ko diin. Initial left ako is nadugmo. Una na ako'y kamay. Pag kinagindang kamay. Kaya naman, cyborg, ako ang lawas, puro status. By the moment, nag-ingon ang doktor na Sharon, ang imong bana is a different and difficult situation. 90% ang chance of buhay because of egoism. Egoism ka niyo. Maliunin mo yung buko. Parang uyo, gawas. Muna mo saka with the blood. Muna mo cause of blood clots and auto, kasi tumitabo siya, patay. Ako kaya kung kamot, buot ka magbalik na. Buot ko iyon balik. Tanang balik. Sudah natin uyok ng gawas. Ang Sharon said, to analyze, patay si Pastor Richard. Ang doctor said, ang dami mga pinutululingon because 5 days from now, patay si Pastor Richard. Pero unsay kasulti sa mga anak sa Diyos, pananimo. Kung yung doktor patay, you have faith, ikaw na ito sa Ginoo. You believe doctor, kung ingon ka basig na pa yung mga Ginoo. Pero yung mo blood and fruits with science explain the death of healing. Kung gusto mga pag-ampo na igsuon, sa mga pag-ampo sa members ng mga indigenous species, mga yanong ng mga members, mga tindera lang, nag-ampo, nagluhod si Ginoo, nag-running prayer, magsiluwag si Ginoo ang maong pag-ampo ni Ginoo sa buhay ng Diyos. Mga praise God, nakita mga nilong speaker, Utlo 28, Aleph, pero wapot na, kayong Ginoo nga, isa tuog, dugbo, akong sumpayon. Kapag na Ginoo nagsiyon. Kung naalog na journey, so hindi, prayo na. Masawa ni mo. Okay? Mga anak. Ang ingon ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Siguro as time goes by, tinatag mga pastors na who's the busy. Kati anak mga bulog. Nagampo ko sa Ginoo nga Lord, yung grupo anak. Libo ko na kaya sa kawas, wala. One eh. Pero sa laki, pagbahay. Puro na manangal sa Ginoo. Gawas ang masawa na sa church administration. Kung anak na anak, babae, pagwangan sa leadership niyo at na mga ulan sa praise worship, laki ko at mag-study. Nangyay po sa mga students. Tanan nasa altar. Kung naagang niyo ang anak sa lingni sa ministry, ay biyak-biyak ito. Iuban sa inyong Bible study, bahalag mga ligid. Kung sa isang tao, o na imuha mga Joshua, o next in line, mo kiriod sa mo ministry. At kung pagpaka ng Ginoo magsuon, ay Lord, hindi ko mula ako nga hambol beginning. Eh, balik ka ko, hindi yung sibahan, pagkambugin ng pastor mo. May nakalang ito, start ka ito, ito lang, patis mo mo ang goodness sa Ginoo. Isproceed. Sa diyang iproceed na si Moses o si Joshua. Again, ang Ginoo na gamit umabot na. Signs and wonders to dili ang buwan. The first encounter is this. Pero, Moses, di balik ka. Siya ko yun mo. Aaron, sulti. Aaron, may speaker niya, let my people go so they can worship me sa Ginoo niya sa desierto. At first day is mo pagkero. Buwag ka. Kung mawala na niya slides, kasi may maghimo sa mo ang mga bihimo breaks, kasi maghimo sa buhat ko yun
Magsildo sa di. May hindi kayo wala ni sildo, mas slave dun eh. So, di kita pero subot. Ingon na si Moses at si Aaron. Wati ang ginoo maoy nagsugo. Kinsa na ginoo ninyo? Ay, ang God of Egypt! So, at that time, kung pero gani ka, imong feelings, kung ite ginoo. Anything imong kabuhaton, what do mo paktan nimo? And you are so powerful at that time, kanay bitaw ng St. Peter, kanang giinbang ang kao, abot ng 40 days, mag-start sa pero, di ba kaho? Ang kanang paghihipon nila o kanang Great Pyramid in the desert, ang usa ka block sa kuan sa pyramid, kila nakatans, isa pa kanang tinulit block, ikita ko, pero billions of blocks gigamit niya sa pyramid. Kaya kung sa pang modern architects o engineers, di magkahimo na. Kung sa time ng Moses, maligimo sa mga Israelites, kasi advance kayo ang technology at that time. And pero himself considered na siya mao ang Ginoo. Isa na Ginoo ingon nimo man may naghangyo na pagwaso ng mga fellow Israelites. Give me signs and wonders. So the first, iksa ni Aaron ang iyang sukot. Kasi tabo mga bata, ang iksa niya sa iyang sukot. Nahinong, itim. Alam pero, magic, di ka doon na. Huwag yan mga salakiro. Pag-yaw-miyaw siya. Need to say, if na ay miracle ang ginubuhaton sa iyang katawhan, the dark forces or the evil side, makahimo sa miracles. Hello? Kung mga diha, kung naihiling touch ang anak sa Ginoo, nasa hiling touch sa mga kwak-kwak-kwak, mga yaw-yaw, mga yam-yam, masukot. At this time, ipakita nga ito, naghimot o bitin ang kinisang mga Egyptians, ang mga sorcerer, pero inabitin, itaon sa bitin ni Moses o ni Aaron. What's the moral of the story? The moral of the story is this: greater who's in us than he who is this world. If you are on that side, kita magnaugod kaysa dark forces in our surroundings. At mapakakan ang binuong sa iyo ng The next, as time goes by, there are 10 plaques along the way, mapagsulay at to make it short. The last niya na pagsulay kanang firstborn yung Ginoo. Pintali lang inyong mga grupos, putahan o dugo sa kaniro, ng angel of death, o Passover. Labay lang na yan. Pero ang iyang anak, mo next in line, mo tayo musunod siya trono. Kaya may blood, iyang putahan. Namatay yun. Tawag sa pero, ang iyang mga majikiro, and what do you nakaayo siya anak. Because isa pa werewolf sa dark forces, what do you patay nga ilang nabuhi. Pero ang Ginoo nga itong ginagaran, pag-ingon ni Lazaro, gawas. Ay, sir! Tulog adlaw na sa Lazaro nanan, pahuk ang Lord. Yung Ginoo nga walay pahuk. O Ginoo ni matawag. Sa itong patay na siya, sa pagtulog adlaw na siya, kung yung Ginoo ay buhiod, iyan ang buhiod. It proves na itong ginagaran ng Diyos is more powerful kaysa Diyos na nag-isip na sa mga Egyptians. At pagkata na ginulog so, hallelujah. But as time goes by, when God gave Moses ari sa Mount Sinai, upon Exodus, kay hatag ko nimo ang 10 commandments. Gusto mo 10 commandments? Isa sa 10 commandments, gana ko o price. When I was a child, at ako
ako sa Katoliko, siguro mga 6 to 16 years old, na ako sa Katekis. Ako yung standing Katekis sa Manila. Kaya, pag 17 ako yung teacher sa Katekismo. So, inulyado na po ang 8 commandments basic sa Catholic version. Yung meron na niya is yung mo ang mga Diyos sa labaw na katagal is hindi mo gamitin ang alam sa Diyos sa pagkasikala, never say po sa pagset. Ang third is sa puso mo, sipawan mo ang pagkakulog sa kabihi, patay, alaway, at support. Ang second commandments, iingon sa Katoliko is this. Sa Katoliko ni raise your hands. Dili mo gamitin ang alam sa Diyos sa pagkasikala. No na siya tablets itudlo sa mga Katoliko. Pero ang original doon na second commandments is this. I am a jealous God. In Exodus chapter 20. You shall not make other God before me in heaven and above. Nakakaya mo na isimba ng mga santo sona na nasa langit na. Atong buwag ka sa mga libuto na ato silang yukuan. Kung iyon ang original na Ten Commandments, you shall not make God object in heaven above, you shall not bow down to them. Di ka miyukbo, di ka masimba, or I am a jealous God. Kung miyukbo pa gani ka, ayaw ka nga Pastor Richard. Sige ka Pastor Richard. Kasi kung mama dito, lapag gani mo, so, dali kay picture. Kung ay picture, katitakan niyo mo. Ay mo sa lahat ng mo, pero wala sa ampu eh. Mga igsuon. That is not a picture dun. Jesus Christ, Panay, Mary, and so forth. Kaya panaanin mo. Reka sa Lapu-Lapu, ito ang beren. Beren sa biglang. Ito sa Dulupi, medyo brown. Ito sa Simala, puti. Ito palo ni mo, dalain now. So, diin nga nakaripika sa natin person. So, mga naghiha na. Kung may mga talagang kilala ka ng replika para kuha nila, it is not an image of Mary because kung tumaw mo tulog, they are a different faces. Ngayon binuo na you shall bow down to them, no worship them. So may punishment kung imo i-bow down, na binuo, I will punish from third to fourth generation. Imagine si Pastor Mingding, yung po na anak, first generation. Yung anak is second generation. Ako Pastor Mingding, my third generation. Sa third generation, puro Christian. Puro sensitive. Pastor Mingding, nagsimba o Diyos ang young force. Nasa apo. Kung anak yung apo, na fourth generation. So, maong kumlo, abot from third to fourth generation. Ang so, is this not also of the particular in Leon, the Catholic. But this is the truth. Ilagay sa second commandments in Exodus chapter 20. When you read the Bible, the truth will set you free. Kapagpaka na Ginoo may suo kayo. But in time of Moses, sa liyang 40 days and 40 nights, si Moses ay saka na sa Mount Sinai, wala balita. Wala yung mag-text. Wala yung video call. Wala yung siya mga tag-message sa tabaot kasi pagkay na. Yung mga tao sa lights kasi pagkay na si Moses. Naano sa sarap sa Egypt nga musimba sa tunad, makitaan. Buaya, support. Siya, ayun, kanang give us God nga mo makitaan. Ayaw ito katong ginong Moses bitaw nga Ginoo nga siya rin istorya. Iya na ilagis na ito. Ayaw yung makitaan namin subang na ito. So that is the first history sa Exodus na sila nireveal ni Moses in terms sa pag-ampo. And they make some sort of a golden calf. Ikuha niya ang mga riyos, magkwintas sa mga tao, na nagitunaw niya, ihimo nila bulawan na baka. Like that one, they all dance, they all shout. O kung ano mo sinulog, ganito ang anak sa pasyon.
Malagihimo nila sa golden calf. Kaya nanaog si Joshua, si Moses. Tingog ang propeta, Primos Joshua, that is not a sound of war. Mura sila magkubira, pista. Dalit ang langat ko ang matao, nagsimba na sa Diyos. Kasi time si Moses, because of frustration, iyang ipus na ang 10 Commandments. Ilikli ang yuta. And then, daghan ang matay ng mga Israelites. So that was the time of Exodus. Nowadays, nagkatamakaw ni follow sa gimo sa Israelites. Pero, if you are God, I am a Jewish God, you should not supposed to be to bow down a carved object in heaven above, but himo nimo so like cross. Mga diya may suon na kitang Philippines sa mga dato na nasod sa buong Pilipinas because we have a lot of natural resources. Sa ito nga natural resources nagkarisutaro because our land, itong Christian na land, is under cross. Because we are worship to the anay na Ginoo, its spirit and in truth, wag ang Ginoo atong divert into a carved object. Salamat ka rin baro, salamat ka. Tawa mo'y spiritual blindness. Nagsimbang mo sa anay ng Diyos. Diyos nag-isipan ni Moses. Diyos yung lugar ni Abraham, na Isaac, ni Jacob, and so forth. At kung pakrakan ang Ginoo ng soul, the challenge ni Moses, number one, is di siya may musturya. At God provide the person with error. The next problema is the Pharaoh's resistance. Pero Ginoo nagka o nalabot ang mga plak, pinambaki, the water, change to blood, and there darkness and so forth. O tayo magdiya na ang Pharaoh convention ng pahawa sa iyo. Another challenge ni Moses is this. Sa iyang leadership, si Miriam, medyo nalibigyan niya, nalibak siya, pag-ayaw. Daos pag-ayaw kaya naman, nangasawa siya unbeliever. Dili siya Diyo. Ito iningat ko sa Isabel. Kanya niya gitawag pag-ayaw si Moses. Kung siya Ginoo Ginoo, si Miriam is kanatang sangla. Kung dobre ka, ikadit. Kung dato ka, i-allergy. So, nagkakaroon yung allergy si Miriam because niya libak si Moses. What's the moral of the story? The moral of the story is this. Sa to, si Pastor Bini, di kayo ng English. Hindi ka siya may grammar and fiction. Ayaw ninyo libaka. Touch not and with one, but instead, emotion ang puso. Dito sayon ko, masang-masang ko, ang ginong padala ng mga tao na may piyaw grammar, may piyaw English, in the absence of Pastor Bini. At ipakapaka na ginong magsoon, to God be the glory. And along the way, my son, as time goes by, as I said, in Exodus towards the promised land, it takes only on top of days, 11 days. Puna-up ka sila of 40 days. For 40 days, and there are mga signs and wonders. Usas mga signs and wonders, diba sa kaniya is, during sa gabi na ay tayo. Pag-una nila, o maghatag kahayag, ang mga mangis ng manak, doon, kaya manong mga ay tayo,
Ikabutang sa day, anod, o timahat ng Ginoo, na ikaw, ayon, kaya desierto niya. So, mean to say, the 40 years of the wilderness, sa tuong, magbulan ang mga Israelites, kapag hapon ang presensya sa Ginoo. Kaya ingon si Joseph, na dakong buko, kaya ang Ginoo, mag-auban ka dito. Ngayon soon, in this journey of this church, don't matter what people says sa imong surroundings, as long as ang Ginoo nagkuban nato, we're at the right track. Siguro somehow, ini mga anak ng Diyos kilit-kilit, o ni siya niya yung kisaming ng mga simbahan, patayas ng simbahan, assuming din, let's continue to reach out people, because people will blame listens the church. At ipakpaka na Ginoo may suon to God the glory. Along the way may suon ng Book Exodus. Okay, ngon ka na grabe ang sakripisyo ni Moses. But what if kung ang Ginoo would touch ang pride? Siguro kung pride sa ka, magluod ka. Amen? For example, last week, ang mga superintendent is out kanya ibalik na iri. Naami simbahan sa bagong na soto didakte, pero hindi accepted sa mga members at sa council. Hawa ang mga members. So na-crisis along the way. So, kasito ko ato, hindi madawag ng pastor. And the worst is, ang mga pastor, mawa-luwat ka. Huwag i-promote into superintendent. Ang expectation ko siguro sa Richard, may ipuro. Ay, gawas na reverend ko. Kaya ang tapay ko. Kadihang wak ko, taong na, isip may mapuli. Isip ko may Pastor Richard, what can I say? And I said, it just that person. Sa tuolo, isang divide, need support. That's an indicator na despite na kanimo potential ka ang nag-promote, let God promote you. Amen? Kaya Ginoo promote mo, may struggles along the way. So that's one thing I do. Kung loob, suppose well, kanayon na, and I pray that person, moto mo ang binasa ng tax pa sa mga UFL na lalaki. Wala mo siya. Isultihan, PR ko ta person support. Sa kanya ni Moses, pero kayo kanina, it's follow the example ni Moses sa Exodus. Because by the time na si Moses doon na sa Promised Land, ang kini mong sungkod, nagbulbul mo tao, Moses, higay yung tubig na di mait. Eh, kung pakuha ka si Sirko, yung Ginoo ng Moses, itudlo lang ay nung sungkod, kunya ang tubig, ugawas. Kapag si Moses is susunod ng pisapo, instead kanya itudlo, yan bunalan. Ang Bible, may ingon nga, kanabi ikaw malikas. Pero sa bunalan ni Moses, sa bunalan ni Moses, ang bato, o may muot ang Ginoo. Kung na doon lang sa Promised. O siguro nga ito, wow, the end is here. Kung tao ni may sulos sa kanta sa secular, His life is mine. God gave His life to me. Lahat ng times, Moses, igulit mo na sa Promised Land. In the Mount Nebo, yung Ginoo, no. Di nakasulit. How do you feel? Ay kinag-live. Sa panahon natin, i-reward dito. Huwag i-appeal.
Ito kita makaingon ko nga ay paano the humbleness, the weakness of Moses. So kung wako i-promote, wako awarding, at least na I follow Moses because I knew that there is a reward nagto sa langit. Mas muna ko na ay awarding nagto sa langit. Sa imo tingali pag-support yung Pastor Mindy, wak i-acknowledge, wak i-acknowledge, pero God is watching. Malimtan doon sa mga tao, hindi sa kalibutan, kung talagang binuhatan, was still recorded in heaven. So mga na as a sword of my encouragement to your first anniversary of this church. Padayon lang. Sa mabot mo 40 years, ini sa mga simbahan. Padayon lang. Because this place is not our home. There is a home out there by which no more pain, no more sufferings, and we are all excited that day because matululong na libay sa mga taong faithful na nalagad sa Ginoo. Ang kalabing may soul, hallelujah. So praise God, I was thinking, mga bata ka, kung sa building na may mga kampo, ay mga professionals. Atong wato lang is i-support our pastor. Support sa mga kampo, i-support sa mga financial aspect. Because like me, when I was a young people, I always support sa akong pastor. And in doing that, ipinalaginan ko wala giver simbahan magyatagon ang nakampan tungod kasi support sa pastor. God honor your money, including all your belongings. Once ang Ginoo may mo itagan at pakpakan ang Ginoo may suot hallelujah. Sa iya sa balay napagamit si Yuta, mga anak niya, congratulations. Because mahalo Yuta nowadays, mas mahalo makalang kabaduong sa Ginoo. Ang kanang kwarta ni Kawutana, sa kake 1 million, saksakit lang, hindi siya muwagta, inuwa ng operation. Pero ang imuhang may bukas sa Ginoo, labi naman ka lang, o ang award at usulan. O hindi malimpi at kung-dispose na muna, kung makita ka po ang simbahan, ngayon lang po, o dagan ng bitawal sa iyang appreciation. At magpaka na Ginoo may soul, hallelujah, hallelujah. Kaya ito sa everyone of peace na ka. Awayan ka na sa pagtindo. Thank you ang praise and worship team. Ito katapusan itong kanta kanya rin sa worship. Okay? Ato worship song. Ato katahon usa. Ato ka na siya kantahon sa tibok itong singkasig. Last worship song. Praise God. The Bluetooth device is ready to pair. Hallelujah. Lord, I come to you, Lord Jesus. Samtang kami proud to celebrate sa first year anniversary. Amo itas pag-ampo, Lord, ako siya kasundan, yung pagkatiwasin. At the same time, God, ako na speak blessing sa mga tao na pag-amit in our place. Sa mga tao na instrumento, mga hino na nice kin mo sa mga members nga
Nilawag ni Pastor Binding, despite of God, binaistos ang gidaruhan. Idala sila na nili sa Naga, sa may Rikyo na Pipi. Lord, I pray, O God, sa mga tao, sa sakripisyo, ayun sa palimalay, kaya pinagpakita, O God, ang reality ni Pastor Binding. Para hindi siya, O God, para hindi siya, O Lord, ang mga bata, O God, ba't ako nag-aampo, Lord, ang mga kalag yung magigala din ni imo na Lord Jesus, sa mga palambay, di na sa Maynila, but also sa Naga, O God. Lord, equip them, O Lord, pati ang spiritually and spiritually, O Jesus. Pag-isang mo, God, ng mga leaders, na magkatapan pa sa meeting along the way. I pray, O God, sa pamilya. I pray, O God, sa mga people. I pray, O God, sa mga means, sa mga rulers, O God. And I pray, O Lord, sa mga silingan, na mga sa God. O sa nagdalaan ng Lord, na nagkata si Bana. Imas panalina, O God, ang ilang mga silingan, O Jesus. Tulamay kayo, O God, na imong buhay, ilalaghatak sa iyong katawan, sa mga mga pulisyon. Lord, speak blessings, O God, sa mga silingan, O Lord, na nagbalantian, O God, sa mga lupas ka, O Lord, na nagbalantian. In the name of Jesus, the peace of God Christ, na hanggang kinikayuhan, O Lord, sa mga pagsasapit ini. I speak blessing, O God, I speak any touch. Di kami pa nun, in life of church and the Son, and more ini mo si Bana, O God. The more signs and wonders, O Lord, imigkata sa mga members. The more signs and wonders, O God, imigkata yung Pastor Linding, siyang anak, o siyang mga isapan, O Jesus. Lord, ako na magitugyan kalimutan. Because it's not everything in your name. We ask this through Christ, O Lord. And we will say, Amen. Mas magpakpak sa Ginoo, soon. Magpakpak sa Ginoo, distak ko yung TV. You are only God. To God be the glory.